Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating babasahin po ngayong mabuting balita ay para sa araw ng Sabado, September 20, 2025. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas chapter 8, verse 4 hanggang 15. Papuri sa iyo, Panginoon. Dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkakahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtatyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapalad po tayo mga kapatid dahil sa ating panahon ngayon ay nalaman na natin ang ibig sabihin ng talinghagang ito. Sa panahon nila Jesus, sinasabi doon na binigay ng ating Panginoon ang kahulugan sa mga alagad. At sa tingin ko rin ay ipinasa din ito ng mga alagad ni Jesus sa pamamagitan ng paghahasik katulad ng sinasabi dito sa talinghaga, paghahasik ng mabuting balita. Kaya malamang itong kahulugan nito ay malamang isinulat nila sa gospel o kaya ibinahagi din nila sa mga Kristiyano noon. Kaya tayo ngayong mga Kristiyano ay mapalad dahil nandito na nababasa na natin ang kahulugan ng talinghaga na iyon, yung paghahasik ng butil.
Siguro ang pwede nating pag-isipan dito ay kung nasaan na ba tayong estado ng kapag nakakapakinig tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon o kaya salita ng Diyos. Kasi dito ang unang kung kung i-imagine natin, isipin natin ang butil ay ang salita ng Diyos at ang lupa ay ang ating puso. Yung unang puso nang narinig nila ang salita ng Diyos ay hindi man lang nakapasok sa puso. Kumbaga, hindi man lang pumasok sa puso dahil kinuha ito ng Diablo. Sa tingin ko ito yung pusong masasabi nating manhid na walang pakialam. At nung marinig ang salita ng Diyos ay hindi man lang ito na napansin. Ang pangalawang puso naman ay yung salita ng Diyos pagkatapos nilang marinig ito ay pumasok ng konti at natuwa sila dahil sa narinig na salita ng Diyos. Pero dahil sa mga problema at pagsubok sa buhay, mga kahirapan, nawala din itong salita ng Diyos. Hindi nila pinanghawakan ang salita ng Diyos. Ang pangatlo naman ay ang puso na ang salita ng Diyos ay pumasok sa puso. Pero dahil sa mga attachment ba na imbis na ang salita ng Diyos ang mamuhay sa kanilang puso, yung mga attachment, yung mga sa pera, parang pera yung dinodiyos nila, o kaya mga luxury o kalayawan ng mundo ang dinodiyos nila. Kaya imbis na mamalagi sa puso nila ang salita ng Diyos, ang napapalitan ito nitong mga attachment sa kayamanan, sa mga kalayawan, kung ano-ano pang mga makamundong bagay. Kaya hindi rin nagtagal ang salita ng Diyos. Ang pang-apat naman na salita ng Diyos ay pumasok sa puso at ang taong nakatanggap nito ay isinapuso niya at isinabuhay niya. Naging matyaga siya hanggang ito ay bumunga. At naipasa niya rin itong salita ng Diyos sa ibang tao. Ngayon, ito ay itong apat na bagay ay pwede nating pagnilayan kung nasaan na tayo dito. Ang kagandahan sa salita ng Diyos ay pwede nating marinig ulit at pwede nating tanggapin ulit. Hindi katulad nung butil na nung nahulog siya sa daan, hindi na siya tumubo pa. Pero sa ating puso, mga puso, kapag hindi natin tinanggap sa araw na ito, pwede kinabukasan, pwede nating tanggapin ulit. Ngayon, siguro, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, magandang pagnilayan natin o pag-isipan kung nasaan tayo dito sa apat na puso na ipinaliwanag natin at binanggit ng ating Panginoon. At sa tulong ng ating Diyos, dahil hindi natin ito magagawa sa ganang atin lamang, tanggapin natin ang salita ng Diyos at magtiwala tayo na ito ay makakatulong sa atin at ito ay magbibigay ng magandang bunga para sa atin. Kung ano man ang humahad lang para tanggapin natin ang salita ng Diyos. At sinabi nga doon, unang-una ang Diablo, pangalawa ang
kahirapan o problema sa buhay o mga pagsubok. Pangatlo ay ang mga kayamanan o kalayawan ng mundo. At pang-apat ay iyon ang magandang klase ng puso na tanggapin natin ang salita ng Diyos. Isa puso natin at isagawa natin ito sapagkat ito ang kalugod-lugod sa ating Panginoon at ating Diyos. Sabi nga ni Saint Augustine, our heart is restless unless it rests in you, my God. Kaya ang makapagbibigay lang ng kasiyahan sa ating puso ay ang Diyos. Kaya kung tatanggapin natin si Kristo Jesus na siya ang salita ng Diyos, bubunga ito at ang bunga nito ay siguradong makadiyos. Yun lamang po mga kapatid, magkita-kita po tayo bukas ng linggo at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.